Samantala, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa isang kalapit na pavilion. Nang tumingin sila sa pinanggalingan ng ingay, nakita nila ang flying chariot ng Underworld Sect, na umuuga at natatapilok, na lumilipad patungo sa di kalayuan. Ang flying chariot ng Underworld Sect ay tinamaan ng inyong banal na kapangyarihan, Maestro, susundan ko sila. Sabi ni Duan Musheng, at saka siya tumalon sa himpapawid ng kasing bilis ng isang pana. Walang sinabi si Lasho, tahimik na sinasang-ayunan ang kanyang aksyon. Sa sandaling iyon, sa likod ng isang puno malapit sa isa pang pavilion, nakakunot ang noo ni Shibuya, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng harang. Tunay ngang napakinabanggan ng maestro ang kapangyarihan ng harang. Matulis pa rin ang talam ng matandang maestro, at lahat ng mga matuwid na paksayon ay tumakas na, hindi ba't ito mismo ang kinalabasang gusto mong makita? Umiling si Shibuya, sa kabaligtaran, kapag naubos na ang kapangyarihan ng harang, ano na ang mangyayari? Nauunawaan ko. Magpapadala ako ng isang tao upang patuloy na subaybayan ang mga galaw ng mga matuwid na paksayon. Bumalik si Lasho sa loob ng flying chariot, at tumugon si Ming Xian, na agad na tumakbo patungo sa manibela. Bumantong hininga si Hua Wu daw, bahagyang yumuko kay Lasho, at nanatiling tahimik. Namamanghang tumingin si Flowers and Moon Journey. Kung hindi niya nakita sa sarili niyang mga mata, halos hindi siya maniniwalang ang maestro ng Evil Sky Pavilion ay maaaring maging napakalakas, higit pa sa kanyang imahinasyon. Maestro, may bahagyang bitik sa pattern ng array sa kaliwang pakpak ng flying chariot, na maaaring magdulot ng kawalang tatag sa paglipad. Kontrolin niyo na lang po ang bilis, hindi naman po siguro magiging problema ang pagbalik sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos niyang sabihin ito, piniloto ni Ming Xian ang flying chariot patungo sa Evil Sky Pavilion. Muling nagpaalala si Little Yuaner, hindi pa po bumabalik ang third brother. Huwag na natin siyang hintayin. Alam na alam ni Ming Xian na bagamat tumiwalag ang eldest brother mula sa Evil Sky Pavilion, hindi niya hahayaang mapahamak ng gusto ang third brother. Dahil sa hindi mapigil ang pag-uusisa, magalang na nagtanong si Hua Wu daw, maaari ko po bang itanong, Pavilion Lord, tungkol sa asol na lotus na iyon? Ikanaway ni Lasho ang kanyang kamay upang putulin siya, ang lahat ng banal na kapangyarihan ay magkakaugnay, maging ito man ay Taoismo, Budismo, o Confucianismo, lahat ng landas ay patungo sa iisang destinasyon. Lumikha ang mga sinauna ng mga kasulatan at landas ng cultivation, ang mga sumunod na henerasyon ay natututo, sumusulong, at nagbabago. Malalim na yumuko si Hua Wu daw. Bilang paggalang, naliwanagan na po ako. Akala ko noon na ang pagkatalo ko sa Pavilion Lord 20 taon na ang nakalipas ay malas lamang. Ngunit ngayon, ang agwat sa pagitan ko at ng Pavilion Lord ay hindi lamang sa cultivation. Nahihiya ako, labis akong nahihiya. Bumantong hininga si Hua Wu daw. Wala nang sinabi si Lasho, pinapanood ang isa-isang pag-urong ng matataas na haligi. Ang kapangyarihan ng banal na hakbang na ito ay halos samaira sa lahat ng bagay sa Lotus Platform, ngunit sa kabutihang palad, ang cloud-piercing flying chariot ay nasa likod nila, protektado ng 9-character 6 Union Seal. Gayunpaman, hindi ganoon kaswert ang flying chariot ng Underworld Sect. Kahit na malayo sila, walang eksperto tulad ni Hua Wu daw sa kanilang flying chariot, tanging mga cultivator lamang na dalubhasa sa mga pamamaraan ng depensa. Patuloy na may naririnig na langit-ngit na tunog mula sa flying chariot. Nasira na po ang flying chariot. Pagkarinig sa ulat ng kanyang subordinate, tumindi ang tensyon sa mukha ni Yu Zhenghai, at mabilis siyang nag-utos, huwag kayong huminto. Huwag kayong huminto kahit kailan. Lubhang nasira na ang flying chariot, at kahit si Hua Chongyang mismo ang nagmamaneho, hindi na ito makapagpapatakbo ng mas mabilis, at lumalaki na ang mga bitik sa mga pattern ng array sa chariot. Agad na nagbabala si Hua Chongyang. Pinuno, hindi na po makakatagal ang flying chariot. Seryoso ang mukha ni Yu Zhenghai habang sumisigaw, tumahimik ka. Kahit masira pa ang flying chariot, kailangan pa rin nating tumakbo. Ang tanawin ng namumukadkad na asul na lotus ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paano ang kanyang maestro, sa kanyang edad,
ay makapaglalabas pa rin ng gayong napakalaking kapangyarihan. Sa anumang kaso, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari. Walang magawang ipinaliwanag ni Hua Chongyang, ang ibig ko pong sabihin, mas mabilis po tayong makakagalaw kung tayo na lang ang lilipad kaysa sa flying chariot. Pagkarinig nito, agad na tumayo si Yu Zhenghai upang magbigay ng mga utos. Pagkarinig nito, mabilis na tumalon palabas ng flying chariot ang mga disipulo ng Underworld Sect. Nang makitang hindi tumalon si Yu Zhenghai, nagmadaling nagpayo si Hua Chongyang, ang isang karwahe ay maaaring itayo muli kung mawala. Ang ikalawang bahagi ay hindi na kailangang sabihin pa, kung ang isang tao ay nawala, tunay na siyang nawala. Tumango si Yu Zhenghai at akmang kikilos na nang biglang sumugod sa kanya ang isang matipunong figure na may hawak na Overlord Spear. Sumangkit ang mga mata ni Yu Zhenghai at nakita niyang ang kanyang third junior brother pala ito, hindi ang maestro, na nakahinga siya ng maluwag. Saka siya tumalon sa himpapawid, sinalubong ang pag-atake gamit ang isang kamay, ang kanyang palad ay nababalot sa matatag na forceful energy, na humaharang sa lahat ng momentum ng Overlord Spear. Nang magbanggaan ang kanilang forceful energy, nanghina ang braso ni Duan Musheng, at hindi niya sinasadyang bumagsak ito pababa. Ang hindi matatag na flying chariot, na nawala ng daloy ng primal energy, ay bumagsak din mula sa langit. Nang makita ito, nagkusang loob si Hua Chongyang. Ako na ang bahala, umiling si Yu Zhenghai, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Nagkaharap ang dalawa, itinirik ni Duan Musheng ang Overlord Spear sa lupa, at direktang tumingin sa kanyang kalaban. Bahagyang ngumiti si Yu Zhenghai. Third junior brother, pagkatapos ng maraming taon, pareho pa rin ang iyong ugali. Nasaan ang maestro? Sumama ba siya? Si Duan Musheng, hindi tulad ni Ming Xiyin, ay nagsalita ng walang paligoy-ligoy, inutusan ako ng maestro na ibalik ka. Kung aaminin mo ang iyong mga pagkakamali, baka sakaling patawarin niya ang iyong buhay. Pagkarinig nito, bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Yu Zhenghai, third junior brother, malaki ang inunlad ng iyong Cheniju, kung hindi ko nagamit ang Great Mysterious Heavenly Seal sa tamang oras, talagang nasaktan mo sana ako. Hindi na tinag si Duan Musheng, huwag ka nang magsalita pa. Tinatanong lang kita, sasama ka ba sa akin o hindi? Bamantong hininga si Yu Zhenghai at umiling, masyadong maraming alinlangan ng elder brother. Marami sa mundong ito ang nagnanais ng aking kamatayan, gusto akong patay ng mga matuwid na landas. Wala na ba talagang lugar sa malawak na mundong ito para sa akin? Hindi masyadong naintindihan ni Duan Musheng. Nagtataka sa tila walang kaugnayang mga sinabing ito. Malalim na bamantong hininga si Yu Zhenghai, hula ko hindi mo maiintindihan, kung narito lang sana si Old Seventh, tiyak na maiintindihan niya ang nararamdaman ko. Malalim na sumimangot si Duan Musheng, kung narito siya, ako ang unang huhuli sa kanya. Humalaklak si Yu Zhenghai at sumagot, kaya mo ba talaga siyang hulihin? Naiwang walang imik si Duan Musheng. Sumulyap siya kay Hua Chongyang na nakatayo sa tabi ni Yu Zhenghai. Kahit hindi gumagalaw si Hua Chongyang, ramdam niya na ito ay isang dalubhasa, isang taong mas malakas pa sa kanya. Kahit wala si Hua Chongyang, hindi niya matatalo si Yu Zhenghai. Umasa siyang susubukan ang kanyang swerte, marahil nasugatan ang older brother sa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang supernatural powers. Sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Lotus Platform, Heaven Sword Sect, kayo ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Duan Musheng. Bahagyang humalaklak si Yu Zhenghai nang marinig iyon. Ang hamak na Heaven Sword Sect ay karapat-dapat bang makipagtulungan sa aking Underworld Sect? Kapatid, hindi ko itatago sa iyo. Ang Heaven Sword Sect ay isa sa aming mga target para sa paglipol. Simula nang mamatay si Luo Changfeng, hamina na ang Heaven Sword Sect, at si Luo Xingkong ay nagsusumikap na lamang na mabuhay. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Underworld Sect na pabagsakin siya. Medyo nagulat si Duan Musheng. Gusto mo bang tulungan ang maestro? Umiling si Yu Zhenghai, tinutulungan ko ang sarili ko. Habang nagsasalita, lumapit siya kay Duan Musheng. Hindi sinasadya na umatras si Duan Musheng. Tinapik ni Yu Zhenghai ang kanyang balikat, huwag kang kabahan, kumusta ang kalusugan ng maestro? Nag-aalalang sumagot si Duan Musheng, mabuti naman.
Medyo nagduda ang tingin ni Yu Zhenghai. Sumagot si Duan Musheng, kung hindi yan totoo, bakit ka tatakbo? Sandaling nawala ang pananalita ni Yu Zhenghai, ngunit mabilis siyang sumagot ng may ngiti, may nakita ka bang tumatakbo ng ganito kabagal? Napakamot sa ulo si Duan Musheng, kung ako sa iyo, iniwan ko na ang karwahe at tumakas noon pa. Naguguluhan si Hua Chongyang sa pag-uusap ng dalawa. Nanatiling walang ekspresyon si Yu Zhenghai, binanggit ba ako ng maestro? Umiling si Duan Musheng, bakit kanya babanggitin? Binanggit ba niya ang pangalawang nakababatang kapatid? Sumagot si Duan Musheng, hindi. Nakangiting tumanggo si Yu Zhenghai, mabuti. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Duan Musheng, bumalik ka na. Seryosong tumingin sa kanya si Duan Musheng, bigyan mo ako ng kalahating taon, at pagkatapos ay lalabanan kita. Tumanggo si Yu Zhenghai, pinagmamasdan siya ng may paghanga. Mabuti at may lakas ka ng loob na hamanin ako. Bumalik ka na at magsipag. Habang pinamunuan ni La Shou ang kanyang mga disipulo upang salakayin ang Heaven Sword Sect, lumalabas na ang kuta ng Evil Sky Pavilion ay aktwal na ninakawan. Seryosong sinabi ni Duan Musheng sa kanyang older brother na si Yu Zhenghai, tatalunan kita. Nang marinig ito, sumimangot ng malalim si Yu Zhenghai at bumantong hininga. Ganoon din ang sinabi ng iyong second elder brother. Nagulat si Duan Musheng, ang talento ng second older brother ay higit na nakahihigit sa akin, hindi ka ba talaga niya natalo kahit minsan? Nakarinig siya ng kaunti tungkol sa alitan sa pagitan ng kanyang pinakamatanda at second elder brother. Maraming dalubhasa ang hinamon ng second older brother nang hindi natatalo, at ang kanyang lakas at antas ng pagsasanay ay dapat katumbas ng pinakamatandang kapatid, kaya bakit hindi nila kailanman naayos ang kanilang tunggalian? May kumpiyansang tumanggo si Yu Zhenghai, umaasa ako na hindi mo susundan ang landas ng iyong elder brother. Pagkasabi nito, tumapok siya sa kanyang daliri at lumutang sa hangin. Pinanood ni Duan Musheng ang kanyang papalayong figura, sandaling nawalan ng pananalita. Itinuring niya ang kanyang sarili na may talento at masipag, ngunit bahagya pa rin siyang nahuhuli kumpara sa kanyang second elder brother. Kung hindi man lang natalo ng second older brother ang pinakamatandang kapatid, paano niya ito magagawa? Pinakamatandang kapatid, sigurado ka bang hindi ka tumatakas? Hindi mabilis ang lipad ni Yu Zhenghai, naglalakad siya ng dahan-dahan sa hangin, habang sumusunod ng malapit si Hua Chongyang. Ang pagkumpirma na hindi sila hinahabol ng maestro ang pinakamagandang balita. Tanong ni Hua Chongyang, talaga bang nasa kaguluhan na ang Heaven Sword Sect? Ano ang susunod nating plano? Bahagyang ngumiti si Yu Zhenghai, piliin ang pinakamahinang persemon na pipigain. Kumusta ang sugat ni Bai Yuqing? Sumagot si Hua Chongyang, malamang hindi na siya makakalaban sa loob ng kalahating taon. Bahagyang umalaklak si Yu Zhenghai, lahat ito ay dahil masyado akong mapagbigay sa second elder brother. Walang magawang umiling si Hua Chongyang, kahit na silang lahat ay mga dalubhasa, tila wala silang kapangyarihan sa harap ng isang mailap na supermaster tulad ng Sword Demon. Dapat ko bang hanapin si Mr. 7th? Sagot ni Yu Zhenghai, hindi na kailangan, malamang kasama pa rin niya ang second elder brother. Nang marinig ito, mabilis na yumuko si Hua Chongyang, ayaw niyang matulad kay Bai Yuqing, na kinailangang magpahinga ng kalahating taon matapos tamaan ng espada, at itinuturing na niyang swerte iyon. Si Chen Wenji, ang baliw sa espada, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpahinga at gumaling, ipinadala siya sa kanlurang langit. Pagkalipas ng kalahating araw, ang Cloud Kerseng Flying Chariot ay maayos na lumipad pabalik sa Evil Sky Pavilion. Bago pa man sila bumaba mula sa Flying Chariot, tumakbo si Pan Zong palapit habang hawak ang kanyang dibdib. Pavilion Lord, Elder Hua, sa wakas nakabalik na kayo. Nang makita ang kanyang balisang ekspresyon, tanong ni Ming Shiren, anong nangyayari? Namumula ang mukha at hinihingal na sinabi ni Pan Zong, ninanakawan ang Evil Sky Pavilion. Medyo hindi makapaniwala si Ming Shiren, huwag kang magsalita ng walang katotohanan, sino ang maglalakas loob na magnakaw sa Evil Sky Pavilion? Paliwanag ni Pan Zong, dapat mong tanungin si Elder Leng Luo tungkol dito,
Buti na lang narito si Elder Leng Luo.